I think 700 plus yung English plus may author, di ba? Ako, as a son, I keep on saying it, pero syempre isa lang naman ako. But at least with hindi na namin kailangan pang ipagsigawan. It's on the record, nandiyan naman. But kasi sometimes he's being accused of chairman ng Committee on Silence, diba? Hindi nga siya kumikibo. And then hindi siya mahilig makipag-debate. Hindi yan ang strength niya talaga eh. So, which is ina-admit naman niya. But I mean, he doesn't lose focus on his job. Kasi ang kanyang trabaho ay para sa masa. Kasi doon siya nanggaling. So, kung titignan mo lahat ng bills niya, hindi siya pang ekonomiyang pero pang mahirap siya para sa mga kababayan nating mahirap. So, kamukha nga na dati pinagtawanan yung left-handed bill niya sa school. Yung pagbabawas ng libro na dadalhin ng mga elementary sa school. Kasi if you remember, di ba, time natin, bit-bit mo lahat ng... Wala, di ba? Lahat ng libro, kahit hindi mo ginagamit. Pinadadala nila lahat yun. Kaya ikaw, magkanda kuba-kuba ka na. And then before he filed that bill, nabawasan yung timbang ng bag ng mga estudyante. Nagkonsulta rin naman muna siya sa DOH, mga eksperto na may effect ba yung ganito. Sabi ko, kasi yung likod, yung growth ng bata, ganito. Nakatrolley daw po kasi siya. Oo, di ba? Tapos, Nakatrolley daw si Erickson kaya hindi daw po. gusto pa yan, di ba? Yung stainless na trolley, di ba? trolley. Tapos, ang problema, kung aakit ka ng fourth floor, di ba? Yung mga school buildings, di ba? Aakit ka. So, naalala ko pa nun, kaya ngayon kinukwento ko sa kanya dati nung nag-aaral kami elementary. Noong 1990 yata yun, nagkaroon ng malaking earthquake, di ba? Yes. We were on the fourth floor, oh. Imagine mo, dala pa namin yung gamit namin, backpack. Yung mga estudyanteng nalaglag, gumulong. So, bigat eh, pag tinamaan, sasama. So, I think yun yung mga batas na, niya, na I can say na common sense, di ba? Hindi mahirap eh, hindi mo kailangan i-argue, which is tama. And one of the things, yung GMRC, kailangan talaga. Dapat talaga, I think we all agree. Ako, I consulted a lot of people na rin oo, di ba? So, I mean, bilang magulang, parang hindi rin tayo mahirapan. Kasi we acknowledge naman na school is the second home ng mga anak natin, di ba? So, yun yung pangalawang tahanan natin. So, yun yan, ako as a son, I'm really happy. He's being appreciated right now. So even yung mga hindi bumuboto sa kanya, yung kanyang constant na critics, ay finally, he's being acknowledged of what he has done in the past. And I think, salamat, at least bago man lang siya magtapos sa kanyang termino ay Maganda pa. may legacy ang napansin sa kanya. Hindi yung parang dumaan lang siya nang wala lang. So, at least nakikita and hindi na nanggagaling sa amin. Yun yung masarap po doon. Hindi na namin kailangan i-advertise. Hindi ko na kailangan parang press con ay siwalat na ganito. No, it's coming from the people na. So kaya nga maraming salamat po sa lahat ng nakakapansin na, nakakapag-observe, and I think malaking bagay ang internet right now. Kasi free access na yung mga tao. Unlike before, they all relying on news, TV, newspaper, di ba? Doon mo lang malalaman yun. But now, instant lang sa cellphone mo, makikita mo lahat yung access. So ngayon, meron pa kaming pinag-uusapan din is yung, I think, ma-file na rin yung bill na dapat yung mga telcos natin is include nila sa libreng app, yung Google, para makaroon ng Google search. Kasi right now, yung mga telcos natin, I think they're just offering free YouTube and Facebook. So, with fake news, it's very dangerous. So, but with the Google na kasama siya, na wala nang bayad, libre siya kapag nag-load ka, 'di ba, na yung free wifi or anything, yung load package na $299, mga ganun. Dapat kasama na yung libreng Google na app para magkaroon ng more accessibility for research ng mga kababayan natin, especially the young ones.
May additional po si James Yes. Miguel. Of showbiz ka na. Pwede pong maging yung reaction niya sa mga current na nangyayari ngayon sa Senado. Kamukha ng statement ng aking ama, we're all praying na sana magkaisa. Tama na yung bangayan because at the end of the day, Filipino people are watching us, di ba? And then meron tayong mga kailangan na isaayos na kailangan ng mga Pilipino. And I think yun yung dasal namin na sana magkaayos-ayos na because at the end of the day, wala naman talaga tayong mapupulot dito. Wala tayong mapapala. But of course, yung unity and kaayos-ayos na para sa bansang Pilipinas naman, para sa mga Pilipino. So I think yun lang naman. Kasi whether minority, majority. Dati naman kasi, for the longest time, it's just an argument, gentleman's argument among themselves as senators. So, I cannot speak for themselves, pero ako lang, yun lang ang dalangin ko. Sana magkaayos. As me, as a government employee, na also hoping na magkaayos because siyempre yung trabaho rin namin, nakasalalay din sa mga nangyayari. Especially kami sa tourism kami, di ba? So, ang trabaho namin is magdala ng trabaho, kabuhayan, development sa mga kababayan natin, especially on the far-flung areas. Merong mga tourism destination. Alam naman natin, ang Pilipinas ay very rich in natural resources. So, sana matapos na yung sitwasyon na yan at magtuloy-tuloy na because kami, pinadalangin din namin, sana matakel na yung pagpapababa ng presyo ng airfare. Kasi yun talaga yung pumapatay sa tourism industry at kasabay na nun yung pagtaas ng presyo ng hotel, bilihin, so yung inflation nandyan na. So sana. So we're all hoping. Kasi para hindi naman mawala ng saysay lahat ng pag-ibig. Next po si Jeff of Kapamilya Online World. Sir, tanong ko lang, ano po yung pinaka-challenge sa pag-develop ng tourism infrastructures dito sa Pilipinas ngayon? Education and information. Kasi may mentality tayo, especially on the rural areas, that if we see it as an income generating, we just focus on the income. Kumbaga kita lang ang nakikita natin, di ba? So nagpo-focus tayo sa kita, pero yung preparation at saka yung security protection on the environment, even on the area, hindi natin binibigyan ng attention simply because siguro hindi natin alam. Kamukha nun, as simple as hindi nila alam yung sewage treatment facility. So like what happened in El Nido, diba? So kailangan maisaayos muna yon. Kasi nangyayari, reactive. Hindi tayo proactive. So like what happened in Boracay, reactive, hindi proactive, di ba? So ngayon, we're trying to preach yung mga LGU sa mga kababayan natin, stakeholders na these are the things we have to set back 25 meters from the beach para maproteksyonan natin. We have to set up SCDP, we have to create master plan para kung saan yung landfill, basurahan, di ba? Para these are the things na kailangan. And then yung mga infrastructure support na kailangan. So, yun. Which is, I think, it's more on the educational and information dissemination. Yun yung sigurong importante sa lahat. Additional po, ano po reaction nila yung news na parang inaay ng DOT bilang ambassador? Alin, sorry. Ano? Inaay po ng Department of Tourism yung PIPA group na bin as tourism ambassador. Of course. Ano yun? Kung sana, I don't know kung tinanggap na ng BINI, but of course, for us, it's a very, very big help. Especially, BINI is becoming a global icon. As a Filipino, di ba? So, parang dati Manny Pacquiao, we have Manny Pacquiao. So, anybody who wants to be a global ambassador for our country is very much salamat.
napakalaking tulong. Not only for Bini, but of course, Alex is also there as an ambassador, di ba? So kami, meron din kami sports tourism na kami yung nag-repair at gumawa nung rehabilitation ng Rizal stadium nitong ulit para magawa lang yung tennis event ng WTA. So galing sa amin yun as part of the sports tourism. So Bini is part naman ng sa music festival and everything, nandiyan naman yan. So malaki. Malay ko maging BTS sila as globally as well.